Filipino 4, Quarter 3, Week 2. Liham pangkaibigan, pagkikiramay. Hugnayang pangusap. Matatag curriculum, bansang makabata, batang makabansa, with me, teacher, KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa liham pangkaibigan, pagkikiramay, hugnayang pangungusap. Mga layunin. Una, nakabubuo ng teksto batay sa iba't ibang layon ng akademya at transaksyonal na teksto. Liham pangkaibigan o ang pagkikiramay. Pangalawa, nakabubuo ng pahayag gamit ang hugnayang pangusap. Unang araw. Maikling balik-aral. Bakit sumusulat ng liham sa kaibigan? Basahin mo ito. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Una, ang liham ay sulat. Isinusulat ito para makipag-usap sa ibang tao. Pangalawa, ang pagkikiramay ay pagdamay sa taong malungkot dahil may namatay sa pamilya nila. Pangatlo, ang kaibigan ay isang taong pinipili nating makasama dahil siya ay mabuti, mapagkakatiwalaan at nagbibigay ng kasiyahan o suporta sa ating buhay. Pang-apat, ang liham pangkaibigan. Ito ay isang uri ng sulat na isinusulat para sa isang kaibigan. Layunin nitong magkwento, magpasalamat, magbigay ng balita, o simpleng makipagkamustahan. Panglima, ang liham pakikiramay
ay isang sulat na nagpapahayag ng lungkot at pagdamay sa isang tao o pamilya na nawalan ng mahal sa buhay. Ikalawa at ikatlong aral. Unang aralin, liham ang kaibigan o ang pakikiramay. Pagprosesong pag-unawa. Pagsulat ng liham pangkaibigan o ang pakikiramay. Gawing patnubay ang mga gabay na dibuho upang maiugnay ang mga dating karanasan mo sa inaasahang matututuhan bago basahin ang liham. Tukuyin kung ano ang tawag sa mga ito na bahagi ng liham. Pagpipilian ng sagot. Katawan ng liham. Bating pangwakas. Lagda. Pabating panimula. At ang pamuhatan. Basahin at sagutin mo ito. Sagutin na natin. Para sa unang bilang, ito ay pamuhatan. Pangalawa, pabating panimula. Pangatlo, katawan ng liham. Pang-apat, pabating pangwakas. At panglima, lagda. Tekstong transaksyonal. Liham, pangkaibigan, pakikiramay. Ang liham o tinatawag ding sulat ay isang mensahe na naglalaman ng balita, impormasyon, nararamdaman o pangungumusta ng nagpadala sa inaasahang tatanggap o babasa nito na nasa malayo o ibang lugar. Alamin natin ang mga bahagi ng liham. Una, pamuhatan. Naglalaman ito ng pangalan ng taong sumulat ng kaniyang pinagmulan o tirahan at petsa kung kailan sinulat ang liham. Pangalawa, bating panimula. Ito ang simulang pagbati ng sumulat sa kaniyang sinulatan. Kalimitan, ginagamitan ito ng mahal na kaibigan, mahal kong ate, mahal na punong guro, mahal kong guro, at iba pa. Ang pagkakasulat ay sinisimulan sa malalaking titik at sinusundan ng bantas.
Pangatlo, katawan ng liham. Dito nakasulat ang mga nais sabihin ng sumulat sa kanyang padadalhan ng liham. Pang-apat, bating pangwakas. Sa bahaging ito, nakasulat ang magalang na pamamaalam ng sumulat sa kaniyang sinulatan. Panglima, lagda. Nakasaad dito ang pangalan ng nagpadala ng liham. Narito ang uri ng mga liham pangkaibigan, 6 piece. Una, liham ng pakikiraman. Pangalawa, liham ng pagbati. Pangatlo, liham ng pag-aanyaya. Pang-apat, liham ng pasasalamat. Panglima, liham ng pangangamusta. Pang-anim, liham ng paghingi ng payo. Mga dapat tandaan sa pagsulat ng liham pangkaibigan, pakikiraman. 5 piece. Una, tiyakin ang dahilan kung bakit ka sumulat ng liham. Pag-isipan, balikan ang mga halimbawa ng liham na inilahad. Sa unang bahagi pa lamang ng liham ay tinukoy na agad ang dahilan ng pagliham. Pangalawa, tiyakin na ang mga salitang gagamitin sa pagsulat ay madaling maintindihan. Pag-isipan, sa mga halimbawang tinalakay, simple lamang ang mga salitang ginamit. Pangatlo, tiyaking tama ang baybay ng mga salita, lalo na sa pangalan, tirahan, at petsa. Pag-isipan, mahalagang wasto ang pagkakabaybay ng mga salita dahil baka iba ang maging kahulugan ng mga ito, lalo na sa address at petsa. Pang-apat, tiyaking maikli at direkta ang nilalaman ng liham. Pag-isipan, iwasan ang maligoy na mga salita. Panglima, tiyakin ang paggamit ng magagalang na salita. Pag-isipan, iwasan ang pagsasabi sa liham ng mga pahayag na okay lang iyan. Huwag kang mag-aalala. Lilipas din iyan. Huwag kang malungkot. Dahil hindi naman ito makakatulong at parang nawawala ang paggalang sa damdamin ng namatayan.
habilin. May sinusunod na format sa pagsulat ng liham. May mga bahagi rin na dapat tandaan. Balikan ang halimbawa. Marami ang uri ng liham pangkaibigan. Ang halimbawa ay isang uri ng liham pangkaibigan, ngunit ang laman nito ay tungkol sa pakikiramay sa kaibigan na namatayan. Basahin natin muli ang halimbawa. Pamuhatan. Gabriel, Austria. 0143 Calachuchi, St. Park Homes, Taguig City. Enero 11, 2024. Pabating panimula. Mahal kong Gio. Katawan ng liham. Kumusta na ang aking matalik na kaibigan? Matagal na rin tayong hindi nakikita. Nabalitaan ko sa iyong pinsan na namatay daw ang iyong lola. Nalungkot ako nang marinig ko ito. Maaari bang malaman kung kailan ibuburol ang iyong lola? Baka makapunta kami ni inay. Nakikiramay kami ni inay sa kamatayan ng iyong lola. Pakiabot ito sa iyong pamilya. Kapag dumating ang panahon na may libreng oras ka, sana ay magkita at kumain tayo sa labas. Pagkatapos ay mamasyal din tayo. Pabating pangwakas. Nagmamahal. Zenon. Ito ay ang lagda. Pinatnubayang pagsasanay. Sagutin ang sumusunod na tanong batay sa liham na tinalakay. Una, ano-ano ang nakasulat sa pamuhatan? Tama. Gabriel, Austria. 0143 Calachuchi, St. Park Homes, Taguig City. Enero 11, 2024. Pangalawa, bakit ito tinawag na pamuhatan? Mahusay. Sapagkat dito nakasulat ang tirahan ng sumulat at petsa kung kailan isinulat ang liham. Pangatlo, paano sinimulan ang bating panimula? Magaling! Sinimulan ito sa mga salitang mahal kong Gio. Pang-apat, ano ang nakasaad sa unang linya ng liham? Magaling! Kumusta na ang aking matalik na kaibigan? Matagal na rin tayong hindi nagkikita. Panglima, bakit sumulat si Zenon kay Gio? Napakagaling! Sumulat si Zenon kay Gio upang iparating ang pakikiramay sa pagkamatay ng lola ni Gio. Pang-anim, paano nabalitaan
ni Zenon ang nangyari sa lola ni Gio. Magaling! Nabalitaan niya ito sa pinsan ni Gio. Pang-7, bakit tinanong ni Zenon kung kailan ang burol ng lola ni Gio? Tama! Upang makapunta sila ng kanyang inay at maiparating ng personal ang pakikiramay. Pang-8, sa iyong palagay, nasaan kaya si Gio? Magaling! Maaring si Gio ay nasa probinsya o malayo sa tirahan ni Zenon, kaya hindi sila nagkikita. Pang-9, kung ikaw ay susulat ng liham sa iyong kaibigan, ganito rin ba ang isusulat mo? Bakit? Magaling! Opo, dahil nais kong ipakita ang malasakit at pakikiramay sa aking kaibigan sa panahon ng kalungkutan. Pang-10, bakit mahalaga na gumawa ng liham tulad na lamang ng liham pakikiramay? Napakagaling! Mahalaga ito upang maipadama ang simpatya, pagdamay at pagmamalasakit sa mga taong nawalan ng mahal sa buhay. Paglalapat at pag-ugnay. Sulat A. Pagtapatin ang nakasaad na bahagi ng liham sa hanay A at hanapin ang sagot nito sa hanay B. Isulat ang titik sa patlang. Hanay A. Hanay B. Narito ang mga pagpipilian. A. Lagda. B. Pamuhatan. C. Bating panimula. D. Bating pangwakas. E. Katawan ng liham. Para sa unang bilang, nagsasaad ng pangalan ng sumulat ng liham. Ano ang tamang sagot? Ito ay A. Lagda. Pangalawa, nakasulat sa bahaging ito ang mensaheng nais iparating sa sinulatan. Ano ang tamang sagot? Ito ay E. Katawan ng liham. Pangatlo, nakasulat ang huling pagbati sa sinulatan. Ano ang tamang sagot? Ito ay D. Bating pangwakas. Pang-apat, nakasulat dito ang pinagmulan ng liham, address, at petsa.
Ano ang tamang sagot? Ito ay B. Pamuhatan. Panglima, tumutukoy sa pangalan ng sinulatan. Ano ang tamang sagot? Ito ay C. Bating panimula. Ikalawang aralin. Uri ng pangusap ayon sa gamit. Una, pasalaysay o paturol. Ito ay nagkukwento ng pangyayari, nagbibigay ng impormasyon, maaaring naglalarawan o nagpapaliwanag ng isang bagay. Ginagamit ang tuldok na bantas bilang panapos na pahayag. Halimbawa, nalungkot ako nang mabalitaan ko ang tungkol sa iyong lola. Pangalawa, patanong. Naglalahad ito ng pag-uusisa o pagtatanong. Ang tandang pananong ang ginagamit na bantas. Halimbawa, kailan ang burol ng iyong lola? Pangatlo, pakiusap. Nakikiusap at gumagamit ng mga katagang paki. Maaari ba? Pwede ba? Pakisuyo o ang salitang please. Ginagamit ang bantas na tuldok o tandang pananong. Halimbawa, kung may libreng oras ka, maaari kayang magkita tayo para makapamasyal? Pang-apat, pautos. Ito ay nag-uutos. Ang mga bantas na tuldok o tandang padamdam ay ginagamit batay sa tono ng pahayag. Halimbawa, kunin mo itong abuloy namin ni inay. Panglima, padamdam. Ito ay nagpapahayag ng matindi o masidhing damdamin tulad ng pagkagulat, pagkatuwa, kalungkutan, galit, sakit at iba pa na may kinalaman sa pagpapahayag ng damdamin. Ginagamit ang bantas na tandang padamdam. Halimbawa, naku, namatay na pala ang iyong lola. Narito ang uri ng pangusap. Una, ayon sa gamit. Mayroong pasalaysay, patanong, pakiusap o pautos, padamdam. Ayon naman sa kayarihan. Una, payak. Pangalawa, tambalan. Pangatlo,
hugnayan. Pang-apat, langkapan. Napag-aralan na natin ang ayon sa gamit. Ngayon ay talakayin natin ang ayon sa kayarian. Ikatlong aralin, uri ng pangusap ayon sa kayarian. Gamitin natin ito. Uri ng pangusap ayon sa kayarian. At paliwanag. Para sa unang uri ng pangusap ayon sa kayarian. Payak. Paliwanag. Binubuo ng isang kaisipan lamang. Halimbawa, nakikiramay kami ni inay sa kamatayan ng iyong lola. Pangalawa, tambalan. Binubuo ng dalawang pangusap na pinagsama gamit ang mga pangatnig na at, pero, subalit, ngunit, o, at iba pa. Maaari ring gumamit ng bantas na tuldok. Halimbawa, nalungkot ako nang mabalitaan ko ang nangyari sa iyong lola. Ngunit natuwa ako dahil nakasulat ako sa iyong muli. Pangatlo, hugnayan. Binubuo ng isang pangusap o isang sugnay na makapag-isa at isa pang sugnay na hindi makapag-isa. Ginagamitan ito ng mga pangatnig na dahil, kung, upang, kapag, at iba pa. Halimbawa, kapag may libreng oras ka, sana ay makapagkita tayong muli. Pang-apat, langkapan. Binubuo ng dalawang sugnay na makapag-isa at isa o higit pang sugnay na di makapag-isa. Ginagamitan ito ng mga pangatnig. Halimbawa, nalungkot ako nang mabalitaan ko ang nangyari sa iyong lola at nalungkot kami ni inay nang malaman na patay na ang iyong lola. Gayunpaman, nakikiramay kami sa nangyari. Pinatnubayang pagsasanay. Tatsulagong. Sa pamamagitan ng tatsulok, buuin ang konsepto ng hugnayang pangusap. Gawing gabay ang mga tanong at isulat sa tatsulok. Para sa unang bilang, ilang pangusap na makapag-isa ang bumubuo sa hugnayang pangungusap. Tama, ito ay isa. Pangalawa, ilang sugnay na di makapag-isa ang nasa hugnayang pangungusap. Magaling. Isa.
Pangatlo, ano ang tawag sa pandugtong na pangungusap na may isang kaisipan upang maiugnay sa sugnay na hindi makapag-isa upang mabuo ang hugnayang pangungusap? Napakagaling! Ang tawag dito ay pangatnig. Ngunit ano nga ba ang pangatnig? Ang pangatnig ay ginagamit upang ipakita ang relasyon ng mga ideya sa loob ng pangungusap. Ito ang nagdurugtong sa mga bahagi ng pangungusap upang maging malinaw ang kahulugan. Narito ang mga halimbawa ng pangatnig na may kasamang gamit o layunin at halimbawa. Paglalapat at pag-ugnay. Para sa titik A, tukuyin kung anong uri ng pangusap ayon sa kayarihan ang sumusunod. Isulat sa patlang ang P kung ito ay payak. Isulat naman ang T kung tambalan, H kung hugnayan, at isulat ang L kung langkapan. Para sa unang bilang, lahat ng tao ay namamatay. Ano ang tamang sagot? Ito ay P. Pangalawa, kapag may libreng oras ka, sana ay makapagkita tayong muli. Ano ang tamang sagot? Ito ay age. Pangatlo, dapat nating tandaan na ang tao ay nabubuhay at ang tao ay namamatay din, kaya dapat tayong maging mabuting bata. Ano ang tamang sagot? Magaling! L. Pang-apat, mas mabuting puntahan ang namatayan bilang pakikiramay. Ano ang tamang sagot? Ito ay P. Panglima, bilang bata ay dapat maging magalang sa pakikiramay. Gayon din, kahit matanda na ay dapat pa ring maging magalang. Ano ang tamang sagot? Ito ay T. Para sa titik B, dugtungan
ang mga hugnayang pangusap upang mabuo ito. Para sa unang bilang, ang liham pakikiramay ay isang uri ng liham pangkaibigan. Kaya sa pagsulat nito, dapat na ituloy mo ito. Narito ang pwedeng maging sagot. Basahin mo ito. Pangalawa, upang madaling basahin ang dahilan ng pagsulat ng liham sa kaibigan, kailangang narito ang pwedeng maging sagot. Basahin mo ito. Pangatlo, kung gusto mong makiramay sa iyong kaibigan, narito ang pwedeng maging sagot. Basahin mo ito. Pang-apat, nakakalungkot malaman kapag namatayan ang kaibigan mo. Pero, narito ang pwedeng maging sagot. Basahin mo ito. Panglima, kapag pumunta ka sa lamay ng iyong kaibigan, dapat lang na narito ang pwedeng maging sagot. Basahin mo ito. Ika-apat na araw. Pabaong pagkatuto. Titik A. Isa-isahin ang mga bahagi ng liham. Bigyan ito ng kahulugan ayon sa iyong pagkaunawa. Narito ang pwedeng maging mga sagot. Basahin mo ang mga ito. Para sa titik B, sagutin ayon sa iyong pagkaunawa. Unang bilang. Ano ang bumubuo sa hugnayang pangusap? Tama! Isang sugnay na makapag-isa o pangusap at isang sugnay na di makapag-isa. Pangatlo, paanong pinag-ugnay ang mga sugnay sa hugnayang pangusap? Magaling! Pinag-ugnay ang mga sugnay sa pamamagitan ng mga pangatnig tulad ng upang, kung,
kapag, dahil, sapagkat, at iba pa. Pangatlo, ano ang kaibahan ng hugnayang pangungusap sa tambalang pangungusap? Magaling! Binubuo ng dalawang sugnay na makapag-isa ang tambalang pangungusap, samantalang ang hugnayan ay binubuo ng isang sugnay na makapag-isa at isang sugnay na di makapag-isa. Pang-apat, ano naman ang kaibahan ng langkapang pangungusap sa hugnayang pangungusap? Mahusay! Ang langkapang pangungusap ay binubuo ng dalawang sugnay na makapag-isa at isa o higit pang sugnay na di makapag-isa. Ang hugnayan naman ay binubuo ng isang sugnay na makapag-isa at isang sugnay na di makapag-isa. Panglima, ano ang pagkaunawa mo kapag payak ang pangusap? Tama! Ito ay binubuo lamang ng isang pangusap. Pagsusulit. Sa isang buong papel, sumulat ng liham pakikiraman sa iyong kaibigan. Gawing gabay ang tinalakay. Huwag kalimutan ang mga tagubilin sa pagsulat ng liham. Makipagpalitan sa katabi at sikaping magbigay ng komento sa liham na isinulat ng kaklase. Narito ang rubrik sa pagsulat ng liham. Para sa titik B. Sa kwaderno, sumulat ng 5 hugnayang pangusap. Bilugan ang pangatnig na ginamit at guhitan ng isang beses ang sugnay na makapag-isa at guhitan naman ng 2 beses ang sugnay na di makapag-isa. Nagawa nyo ba ito? Mahusay kung ganon! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa mga iba't ibang layon ng akademya at transaksyonal na teksto. Partikular ang liham pangkaibigan o pakikiraman. At ang paggamit ng hugnayang pangungusap. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana'y may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan, pindutin ang like, share, at subscribe.